Hindi ko napigilang matawa ng malakas. Ang makaisip ng ganitong klaseng dahilan sa gitna ng sitwasyon. Talagang matalino, ah. Sayang lang, ngayon, wala na akong paniniwalaan ni isang salita. Naiisip ko na. Si Han Mingyao, tinanggihan ni Song Jingyan sa harap ng maraming tao. Hindi makayanan ang kahihiyan kaya ako ang hinahanap. At nang maalala ko ang walang kwentang tawag na iyon. Baka mas exciting pa ang nangyari doon. Sa sandaling ito, bigla akong nakaramdam ng panghihinayang. Na hindi ko personal na nasaksihan ang eksenang iyon. Bahagya akong napabuntong hininga. Si Suwantang na nag-aayos ng lailayan ng bestida ay tumingala. Bakit? Hindi ba maganda itong wedding gown? Magpapadala ako ng bago. Kinawayan ko ang aking kamay. At mabilis na nagpaliwanag. Hindi na kailangan. Dahil sa kasal. May napalampas akong magandang palabas, medyo nang hihinayang lang. Magandang palabas? Anong magandang palabas? Pwede mo bang ikwento sa akin? Kahit gusto kong ibahagi. Alam ko rin na sa harap ng mapapangasawa ko. Ang pag-uusapan ang dating kasintahan ay tila hindi angkop. Kaya naisip kong ibahin ang usapan. Ilang kaibigan ko lang sa Hue, Shanghai, ang nag-birthday. Nagkaroon lang ng ilang hindi pagkakaunawaan. Wala namang malaking bagay. Asikasuhin na lang muna natin ang kasal. Nang makita niyang ayaw kong magsalita pa. Hindi na rin nagtanong si Suwantang. Pumunta siya sa sala at kumuha ng ilang dessert para samahan ako. Maghapon kang nag-asikaso. Gutom ka na ba? Kumain ka muna ng kaunti. Mamaya pagkatapos nating mag-asikaso, sasamahan kitang kumain sa labas. May gusto ka bang kainin? Talagang medyo gutom na ako. Kaya tinanong ko siya kung may gusto siyang kainin. Isa-isa kong isinulat. Pagkatapos ay lumabas para ayusin ito. Habang nag-order ako ng pagkain, napaisip ako ng malalim. Ayon sa impormasyong nakuha ko kanina, si Wantang ay ang ikatlong anak na babae ng sugroup sa Jingbei. Mas bata sa akin ng 2 taon. Mayroon siyang ate na mas matanda sa kanya ng 2 taon. Ang isa pang ate naman ay mas matanda sa kanya ng 5 taon. Sa kasalukuyan, siya ang vice president ng sugroup. Pinalaki rin siya ng kanyang ate. Kaya maayos ang kanyang pag-ugali. Hindi tulad ng kanyang pangalawang ate na playgirl at laging nagpapalit ng boyfriend. Nitong mga nakaraang taon, madalas magkita ang pamilyang Pei at Su. Ang pamilyang Pei, pagkatapos ng maraming pagsisiyasat at pagtatanong, ay sumubok na mag-alok ng arranged marriage. Ayon kay Mama Pei, tiningnan lang ni Suwantang ang litrato ko. At pumayag na agad. Mukhang nasiyahan siya sa akin. Hindi ako sang-ayon sa pahayag na ito. Dahil tinapos ko ang nakaraang relasyon ko at umuwi para magpakasal. Seryoso akong gustong tumulong sa pamilya Pei. Mula simula hanggang wakas. Hindi ko pinansin ang arranged marriage na ito. Iniisip ko lang na kung magkakasundo, magkakasundo. Kung hindi, maghihiwalay. Commercial marriage lang naman ito. Kahit ako o si Suwantang walang pagpipilian. Kaya hindi ako naniniwala sa sinabi ng nanay ko. Na love at first sight daw. At pagkatapos ng isang hapon na pagsasama. Kahit hindi pa rin kami gaanong malapit sa isa't isa. Mula sa maliliit na detalye. Naramdaman ko pa rin. Na itong mapapangasawa ko ay mabuti. Ang itsura at tindig, hindi na kailangang sabihin. Siyempre, primera klase. At ang ugali naman? Sa ngayon, mukhang napakabait at maunawain. Maayos din siyang gumawa ng mga bagay-bagay, maalaga at detalyado. Marunong din siyang makisama. Sa pangkalahatan, nasiyahan ako sa biglaang pagdating ng mapapangasawang ito. Bukod sa kasiyahan, mayroon ding kaunting sorpresa. Mukhang magaling pa rin pumili ang mga magulang ko. Pagkatapos uminom ng alak buong gabi, ang unang ginawa ni Han Mingyao pagkagising ay buksan ang cellphone. Tingnan kung sumagot na ako. 12 oras na ang nakalipas. Blanko pa rin ang chat box. Malakas niyang kinusot ang kanyang mga mata ng ilang beses. At ibinato ang cellphone sa pader. Biglang nagising ang lahat. Sa pagtingin pa lang sa kanyang kilos, biglang nawala ang lasing ng lahat. Si Tangguo ang unang nakareact. Diretsyong tumawag.
Pinapabuok sa sekretarya ang 6 na pinakamabilis na flight papuntang Jingbei. Hindi ko akalain si Pei Yancy. Mahilig din pala sa mga ganitong laro ng pagpapakipot. Nag-aalala kami sa'yo, Mingyao. Sasamahan ka naming suyuin siya pabalik. Mabilis ding lumapit ang ibang mga kaibigan para aluin siya. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Han Mingyao. Paglabas ng bar, diretso ang grupo sa airport. Sa daan, si Han Mingyao ay nakatingin sa malalayong matataas na gusali. Medyo nagsisisi. Kung alam ko lang na masasayang lang ang lahat. Sana kahapon palang pumayag na akong pumunta sa Jingbei. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nalungkot. Pinilit na lang niyang aluin ang sarili. Mabuti na ring hindi natuloy. Nang marinig niya ang mga sinabi ni Song Jingyan, lubusan na rin siyang sumuko. Sa loob ng 12 taon niyang paghihintay. Ilang beses na siyang muntik ng sumuko. Ngunit dahil sa pangako sa edad na 28, lagi pa ring may kaunting pag-asa sa kanyang puso. Lalo na pagkatapos naming maging magkasama. Halos mabaliw na siya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang boyfriend niyang ito na buong pusong nagmamahal sa kanya. Ngayon, itong dalawang pagpipilian. Oras na para gumawa ng pinal na desisyon. Pagsusubok na tinanong niya ang ilang kaibigan. Kung hindi ko masuyo si Yancy ngayon, gusto kong subukang mag-propose. Ano sa tingin ninyo? Nang marinig ang salitang pikasal, nanlaki ang mga mata ng ilang kaibigan. Si Yancy. Sa yaman ng pamilya niya. Hindi kaya papayag sina tito at tita. Mabait naman siya. Maganda ang itsura at ugali. Pero sa tingin ko, okay lang siyang pang-date. Pero kung kasal na, parang hindi siya karapat-dapat sa'yo. Kahit na pinipigilan siya ng ilang tao. Hindi pinakinggan ni Han Mingyao. Sumandal siya sa likod ng upuan. Walang tigil na umiikot sa kanyang isipan. Ang mga alaala namin noong magkasama pa kami. Pagkatapos ng kanyang ika-negatibo 25 kaarawan. Bawat ilang buwan. Lagi kong binabanggit, direkta man o hindi, ang tungkol sa kasal. Para subukan ang kanyang saloobin. Alam niya ang iniisip ko. Alam din niyang pinipilit na ako ng pamilya ko. Ngunit dahil sa kaunting pansariling interes, nagkunwari pa rin siyang hindi nakakaintindi. Ngayon, hindi na kami bata. At ako naman ay patay na patay sa kanya. Natauhan na rin siya, ayaw na niyang palampasin pa ako. Kahit na mahirap ang daan patungo sa kasal. Handa siyang subukan. Nang maisip ito, sa wakas ay nagpasya na si Han Mingyao na mag-propose sa Jingbei. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang assistant. Pinapakuha ang peres ng wedding rings. Na naging usap-usapan sa internet kamakailan. Bago sumakay ng eroplano. Sinabi ng assistant na ang pares ng singsing na iyon ay nabili sa halagang 900,000,000. Isang pares lang ng wedding rings. Ang taas ng presyo. Medyo nagulat si Han Mingyao. Tinanong ang pangalan ng bumili. Sumagot ang assistant ng Ki Suzy. Ang pamilyang Su sa Jingbei. Nang maalala niya ang sikat na apelyidong ito sa kanilang krukulo. Medyo namangha rin si Han Mingyao. Ngunit mayroon siyang kaunting koneksyon sa pangalawang anak na babae ng pamilyang Su. Kaya tumawag siya. Yung pairs ng wedding rings? Ako ang bumili. Kasal ng kapatid ko ngayon. Regalo ko sa kanila bilang bagong kasal. Mingyao, huli ka na sa pagtatanong. Ang ikatlong anak na babae ng pamilyang Su, kasal din ngayon. Bakit sabay-sabay ang mga masasayang okasyon? May bahid ng gulat sa mga mata ni Han Mingyao. Ngunit pinag-isipan pa rin niya ang kanyang mga salita. Magalang at magalang na nagsabi. Nakalimutan kong kunan ng litrato dahil lasing ako. Nagpapakumbaba po kayo, second miss. Dahil kasal ng third miss. Pakisabi na lang po ang aking pagbati. Hindi ko alam kung sinong maswerteng Ginoo. Nang marinig niya ang kanyang papuri. Narinig mula sa telepono ang masayang tawa ni second Miss Zhu. Ang kapatid ko ay ikakasal sa pamilyang Pei. Bagay na bagay sila. Perfect match. P. Nang marinig ang salitang ito, naalala ni Han Mingyao ako. Ako rin ay apelyidong Pei. Ang kasal bang pupuntahan ko ay sa pagitan ng pamilyang Su at Pei.
May mga kamag-anak o kaibigan ba akong P sa Northeast Peakland? Maraming kakaibang ideya ang sumagi sa isip ni Han Mingyao. Pagkababa ng sasakyan, hinampas ng malamig na hangin ang taglamig. Nawala na ang lahat ng iyon. Umiling siya. Itinaas ang kamay at pinisil ang kanyang sentido. Itinapon ang lahat ng magugulong kaisipan na ito. Ako, isang ordinaryong lalaki mula sa probinsya. Paano naman ako may ugnay sa pamilyang Pe? Paglapag ng eroplano sa Capital Airport. Tumawag si Han Mingyao sa akin. Hindi pa rin nawawala ang galit ko. May maingay na boses sa paligid ko. Ang ugali ko ay hindi gaanong maganda. Tumawag ang dating kasintahan, may kailangan ba? Nang marinig niya ang tawag na iyon, naalala ni Han Mingyao ang nangyari kahapon. Tumataas ang kanyang presyon. Ngunit alam niyang hindi ito ang oras para magalit. Kaya pinigilan niya ang galit at matyagang ipinaliwanag sa kanya. Yanzi, ang sinabi kong hiwalayan kahapon. Biro lang talaga yun. Maniwala ka naman sa akin. Naputol ang sinasabi ko sa kalagitnaan. Talaga? Wala akong pakialam kung laro lang yun. Ang pinaniniwalaan ko lang ay ang nakikita ko. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Sobrang abala ako ngayon. Wala akong oras para makipag-usap sa'yo. Pagkasabi ko noon, hindi ko na pinansin kung ano ang reaksyon niya. Diretsyong ibinaba ang tawag. Si Han Mingyao ay sobrang nagalit sa ugali kong ito, dumilim ang kanyang mukha. Mabilis siyang hinila ni Tangguo papasok sa kotse. Huwag na kayong mag-away sa telepono. Mamaya kapag nagkita na kayo, magsabi ka ng malalambing na salita, agad siyang masusuyo. Sunod-sunod na nagpayo ang mga matatalik na kaibigan. Umalis ang sasakyan sa underground parking. Tinanong ng driver ang address. Nang marinig ito ng ilang tao, natigilan sila. Nagkatinginan sila, walang nakakaalam. Kung saan ang venue ng kasal. Gusto ni Tangguo na tawagan ulit ni Han Mingyao para magtanong. Ngunit natatakot siyang mag-away na naman sila. Kaya ginamit niya ang sarili niyang cellphone para tumawag. Yanzi, nasa Jingbi na kami. Saan ang venue ng kasal? Pagkalipas ng ilang segundo, may narinig na boses ng babae mula sa telepono. Diretso na lang kayo sa Pingkuan Mountain, Villa. Nang marinig niya ang estrangherong boses na iyon, may bahid ng pagkainis sa mga mata ni Han Mingyao. Diretsyong inagaw niya ang cellphone para tanungin kung sino. Ngunit ibinaba na ang tawag. Nang makita ito ni Tangguo, gumawa na lang siya ng ilang dahilan para aluin siya. Si Yanzi, hindi mo pa ba kilala? Hindi ba't sinabi niya kanina na abala siya? Best man siya. Baka naman. Inilagay lang niya ang cellphone sa kamay ng kaibigan niya. Huwag ka nang magselos dyan. Nang marinig ito, bahagyang kumalma ang mukha ni Han Mingyao. Mabilis na sinabi ng ilang kaibigan ang pangalan ng lugar. Nang masabi ang mga salitang Pingkuan Mountain, Villa. Saka lang nila napagtanto na may mali. Nagkatinginan sila. Hindi ba't sikat na lugar ito ng mayayaman sa Jingbe? Ang mga nakatira dito ay mga taong kapag umubo lang. Mayayanig na ang buong krikulo. Ang kaibigan ko. Dito gaganapin ang handaan ng kasal. Kinabahan na rin si Han Mingyao. Bago sumakay ng eroplano. Ang ilang kaisipan na iyon ay pilit na lumalabas. Hindi kaya. Talagang malayong kamag-anak ako ng pamilyang Pe. 10 oras 30 minuto magsisimula na ang kasal. Sunod-sunod nang umuupo ang mga bisita. Nakatayo ako sa balkonahe sa pinakamataas na palapag. Ang kasal na ito ay si Suwantang mismo ang nagplano at nag-ayos. Napakasigasig niya. Ngunit ngayon ko lang personal na nakita. Saka ko lang napagtanto. Na parang hindi kasinungalingan ang sinabi ng nanay ko. Medyo understated pa nga. Ang arranged marriage ng pamilyang Pei at Su. Dapat sana. Lahat ng may pangalan sa buong krikulo. Dapat ay darating para mamahala. Ngunit kung bibilangin ng husto, pinakamarami na ang 7 o 800 lamesa. Bakit kailangan ng ganito kalaking lugar? Kahit na sumikat na ang araw. Dahil taglamig pa rin. Medyo malamig pa rin sa labas. Para sa kaginhawaan ng mga bisita. Espesyal pang naglagay ng hindi mabilang na aircon. Sa paligid.
Ginamit ang mga sariwang bulaklak na inangkat pa mula sa Europa. Para palamutyan ito na parang hardin ng bulaklak. At ang mga souvenir na ipinamigay sa reception ay mga couple locks na gawa sa purong ginto. Bawat bisita ay may isa. Ang ganitong karangyaan at paggasta. Pati ako na lumaki sa ibang bansa ay medyo nang hinayang. Inayos ko ang aking buhok na ginulo ng hangin. Magkokomento na sana ako. Lumapit si Suwantang. Ang tono niya ay puno ng pag-aalala. Malamig sa labas. Pumasok ka na lang. Tumango ako. Sumunod sa kanya papasok sa kwarto. Binigyan niya ulit ako ng isang tasa ng mainit na kape. May tumawag kanina, sabi na sa Jingbi na. Tinanong kung saan ang venue ng kasal. Kaibigan mo ba yun? Kailangan ba nating pumunta sa pinto para sunduin sila? Anong kaibigan? May bahid ng gulat sa aking mukha. Mabilis kong kinuha ang cellphone at tiningnan ang call history. Nang makita ko ang 3 salitang Itangguo. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon sa aking mukha. Tawag ni Tangguo. Nasa Jingbi na siya. Hindi pa alam ni Suwantang kung ano ang nangyayari. Bahagya siyang tumango. May hindi malinaw na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi na kailangang sunduin. Kusa silang papasok. Masyadong maraming tao ang dumating. Nakita ko sa kalapit na bundok, maraming kamera ang palihim na kumukuha ng litrato. Magpapadala na lang ako ng mga tao para higpitan ang seguridad. Para walang mangyaring masama. Hindi na gaanong nag-isip si Suwantang at pumayag. Bago umalis, ibinigay niya sa akin ang wedding ring. Nang makita ko siyang umalis sa kwarto, ang tawa kong matagal nang pinipigilan ay sa wakas. Malaya kong naipakita. Si Han Mingyao pumunta sa kasal ko. Hindi ko maisip kung gaano kagrabe ang magiging itsura niya. Kapag nakita niya akong nakatayo sa entablado, itinaas niya ang singsing sa kanyang kamay at binuksan ito. Nang makita niya ang peres ng singsing sa loob, bahagya siyang natigilan. Ang peres ng singsing na ito. 2 buwan na ang nakalipas, nakita ko ito sa isang magasin. Ibinahagi ko kay Han Mingyao. Noon, iniisip ko pa ang araw. Naluluhod ako sa harap niya at magpo-propose. Sino ang mag-aakala na pagkalipas lang ng kalahating buwan? Malalaman ko na ang tungkol sa kanya at kay Song Jingyan? Ang matagal nang inaasam na kasal at singsing. Ngayon, pag-aari ko na lahat. Tungkol naman sa bride. Mas mabuti pang pinalitan. Hanggang ngayon, wala na akong anumang panghihinayang. Sa lahat ng nangyari sa nakalipas na 7 taon, tanging pasasalamat na lang ang natitira. 11:00 ng umaga, nagsimula na ang kasal sa tamang oras. Sa harap ng lahat, si Susu, pangalan ng ama, ay inakay ang kanyang anak na babae papasok sa venue. At inihatid siya sa tabi ko. Pagkatapos ng mga naunang seremonya ayon sa nakagawian, mabilis na dumating ang palitan ng singsing. Kinuha ni Suwantang ang wedding ring at isusuot na sana sa akin. Biglang may narinig na kaguluhan mula sa ibaba. Lumingon ako. At agad kong nakita si Han Mingyao. Parang nababaliw niyang itinulak ang mga taong humaharang sa kanya. Ang kanyang mapupulang mga mata ay mariing nakatingin sa entablado. Ang buong mukha niya ay galit na galit at baluktot. Hindi na makilala ang kanyang dating itsura. Ang ilang kaibigan ay sumunod sa kanya sa pakikipaglaban. Sumisigaw pa rin ang pangalan ko. Ang biglaang pangyayaring ito ay nakaagaw ng pansin ng lahat ng bisita. Ang tingin ng lahat ay pabalik-balik sa pagitan ng entablado at ng ibaba. Sa harap ng mga mapanuring tingin mula sa lahat ng dako. Kalmado lang ako. Lumingon ako kay Suwantang. Nang makita ko ang kanyang mukhang puno ng galit at pagtataka, mabilis akong nagpaliwanag ng ilang salita. Pasensya na. Kaibigan ko sila sa Hue, Shanghai. Pwede bang itigil muna natin ang seremonya ng kasal? Bigyan mo ako ng ilang minuto para kausapin sila. Nag-aalangang tumango si Suwantang. Kinawayan niya ang lahat ng staff para huminto. Nahuli na ng mga security guard ang ilang nanggugulo. Dadalhin na sana sila palabas. Nang makita nilang kumaway ako, saka lang sila huminto. Mula simula hanggang wakas, ang tingin ni Han Mingyao ay mariing nakatuon sa akin. Hindi ito lumipat ni sandali.
Nang makita niya akong nakasuot ng damit ng groom. Kalmadong nakatayo sa harap niya. Hindi na niya napigilan ang galit. Nang gigigil na tinanong niya ako. Sabi mo pupunta ka sa kasal ng kaibigan mo. Ang kaibigan mong ito, ikaw pala mismo. Nang makita ko siyang sobrang galit, medyo natatawa ako. Karaniwan. Ang pagsasabing may kaibigan ako ay hindi. Ba tumutukoy sa sarili? Si Han Mingyao ay halos matawa na sa galit dahil sa dalawang pangungusap ko. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nang magmulat ulit, nag-aalab na ang galit sa kanyang mga mata. Ito ba ang dahilan mo para magpakasal ng hindi ko alam? Anong ibig sabihin ng hindi mo alam? Ang kasal ng pamilyang Pei at Su. Mahigit 1 buwan ng usap-usapan sa internet. Han Mingyao, hindi ka ba nag-internet? Su. Si Han Mingyao ay parang may naalala. Biglang lumingon sa tabi ng bride. Ang mukhang ito ni Su Wantang. May 5 bahagdan na pagkakahawig sa kanyang pangalawang ate na si Zhou Yunsheng. Kaya agad siyang nakilala ni Han Mingyao. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Bahagyang nanginginig ang balat sa gilid ng kanyang bibig. Ang buong katawan niya ay sumisigaw ng 4 na malalaking salita. Hindi makapaniwala. Ang ikakasal kay Su Wantang ay ako. Kung gayon, sino ako? Ang ilang kaibigan sa likuran niya. Ay napagtanto na rin ang problemang ito. Gulat na sumigaw, Pei Yanxi. Ikaw ba ang taga Jingbei PJRN, Pei family? Tahimik ko silang pinagmamasdan. At matyagang nagpakilala. Sakto. Ako ang susunod na tagapagmana ng Jingbei Pei clan. Ang nag-iisang anak ni na Pei Shuming at Yixing. Ang mapapangasawa ni Su Wantang. Mayroon pa ba kayong mga katanungan tungkol sa aking pagkatao? Ang mahabang listahan ng mga titulong ito ay nagpatahimik sa 6 na tao. Sa Hue, Shanghai, ang ilang mga babaeng ito ay talagang kayang gumawa ng kahit ano. Ngunit dito sa Jingbei, Imperial Capital, ang kanilang kaunting yaman at katayuan sa harap ng pamilyang Pei at Su. Talagang hindi sapat. Hindi ko alam kung gaano katagal silang nanahimik. Saka lang si Han Mingyao nagsalita ng paos. Tinanong ang isang bagay na napakahalaga para sa kanya. Bakit hindi mo sinabi noon? Hindi mo rin ba ako tinaguan ng marami? Halimbawa, ang edad na 28. 2 pangungusap. Ang nagpamutla ng husto sa mukha ni Han Mingyao. Nagpumiglas ulit siya. Nagmamadaling nagpaliwanag, hindi. Maaari kong ipaliwanag ito. Yanxi, hindi ko talaga nakalimutan si Jingyan. Pero nitong 7 taon ni. Naputol ang sinasabi niya. Si Su Wantang na tahimik lang na nanonood sa tabi. Ang pumutol sa kanyang sinasabi. Dalhin sila. Pababa. Pagkatapos utusan ang mga security guard. Hinawakan niya ang kamay ko. At napakalambing na nakipag-usap sa akin. Hindi ito angkop na oras para magtagal. Yanxi, pagkatapos ng kasal. Imbitahan natin ulit ang mga kaibigan mo para sa isang hiwalay na hapunan. Huwag nating paghintayin ng matagal ang mga bisita. Alam ko, sa kanyang kakayahan. Dapat ay may napansin na siyang mali. Sa loob ng maikling ilang minuto na iyon. Kaya siya sumingit. Noong pumasok si Han Mingyao, kasama ang kanyang mga kasama kanina. Handa na ako na masisira ang kasal na ito dahil doon. Dahil ang pamilyang Su ay kilala rin sa Jingbei. Ang groom na ginulo ng dating kasintahan sa mismong araw ng kasal. Talagang hindi nila kayang dalhin ang kahihiyang iyon. Kung lalo pang lumaki ang gulo, maaaring kanselahin na lang ang kasal sa mismong lugar. Habang pinagmamasdan ko ang ilang taong hinihila palabas. Hindi ko inaasahan na si Su Wantang sa ganitong kritikal na sandali ay gagawa ng ganito kadesididong pagpili. Kahit tumango ako bilang pagsang-ayon, marami pa rin akong katanungan sa aking puso. Ngunit hindi ito ang tamang oras para magtanong. Inakay ako ni Su Wantang. Sabay kaming bumalik sa gitna ng entablado. Muling tumugtog ang masiglang musika ng piano. Sa gitna ng pagbati ng lahat, natapos ng mag-asawa ang seremonya ng palitan ng singsing. Sa sandaling inihagis ang bouquet, maraming talulot ng bulaklak, balahibo, at konfeti ang nahulog mula sa langit. Ang nakakasilaw na sikat ng araw sa tanghali ay tumama sa kanya.
Nagbigay liwanag sa kanyang napakaganda at kaakit-akit na mukha. Lumingon ako. Hindi na lumingon pa pabalik. Matatag na humakbang patungo sa hinaharap at sa bukas. Pagkatapos ng ingranding kasal na ito, medyo pagod ako. Nang maalala ko ang mga nangyari sa araw na iyon, naisip ko na oras na para mag-usap kami ng tapatan. Pinag-isipan ko ito at ako na ang unang nagsalita. Tungkol sa mga nangyari ngayon, may gusto ka bang itanong sa akin? Natigilan sandali ang kamay ni Suwantang na nagpupunas ng mukha. Tumingin siya sa akin nang may ningning sa mata. Kung gusto mong sabihin, may gusto akong itanong. Kung ayaw mong sabihin, wala akong gustong itanong. Ang kanyang kompromiso at malumanay na ugali ay nagpatigil sa akin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na parang nagpakasal ako sa isang napaka-espesyal na tao. Hindi ko napigilang pagmasdan siya ng mabuti. Napakalaking gulo ang nangyari sa kasal. Ngunit wala siyang anumang sama ng loob. Kaya pa rin niyang maging kalmado at pigilan ang kanyang kuryosidad. Iginagalang ang aking mga karapatan at kalayaan. Ang ganitong pagiging mapagbigay ay talagang hinahangaan ko. Hindi ko napigilang tanungin siya ng dalawang bagay. Hindi ka ba nagtataka kung ano talaga ang relasyon namin? Hindi ka ba nag-aalala na ang lahat ng nangyari ngayon ay may mga komplikasyon sa likod nito? Umupo si Suwantang sa isang malambot na upuan sa tabi. Puno ng kapanatagan ang kanyang mga mata. Nagtataka rin at nag-aalala. Pero hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay natapos ng maayos ang ating kasal. Naging asawa kita. Sama-sama nating haharapin ang maraming bukas. Tungkol naman sa nakaraan, kung gusto mong ibahagi, matutuwa ako. Kung ayaw mong sabihin, maiintindihan ko rin. Lahat ay nakaraan na. Bakit pa tayo magpupumilit sa mga bagay na hindi na maibabalik? Sa isang sandali, naramdaman ko ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tao. At muli kong napagtanto ang pagkatao ni Suwantang. Dahil naapektuhan ako ng kanyang ilang salita. Ayoko na ring magtago pa. Kaya diretsahan ko ng sinabi. Ang grupo ng mga tao sa kasal kanina. Sila ang dati kong kasintahan at ang kanyang ilang kaibigan. Nag-date kami ng 7 taon. Gusto ko sanang pakasalan siya. Pero may iba siyang gusto. Nang malaman ko, nagpa siya akong makipaghiwalay at bumalik sa Jingbei. Sakto naman, laging pinipilit ako ng mga magulang ko na magpakasal. Kaya pumayag na lang ako. Kahapon, formal na kaming naghiwalay. Hindi niya alam na taga-pamilya ako. Kaya nanggulo siya sa kasal. Habang nakikinig, isang napakakakaibang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Suwantang. Kahapon naghiwalay. Ngayon kasal na? Hindi ba medyo padalos-dalos yun? Siguro medyo padalos-dalos. Pero ikaw at ako ay commercial marriage lang naman. Basta sa mata ng ibang tao. Mapapanatili natin ang isang matatag na relasyon bilang mag-asawa. Hindi ba sapat na iyon? Habang sinasabi ko ito, ang aking mukhang puno ng katiyakan ay nagpangiti ng malalim kay Suwantang. Hindi ka ba nag-aalala kung ano ang klase ng tao ang mapapangasawa mo sa arranged marriage? Sobrang nag-aalala. Gusto ko lang agad mamana ang pay group. Biglang kumabog ang puso ni Suwantang. Tinitigan niya ako ng matagal. Pagkatapos ay bahagyang tumango. Kung gayon, baka magkakasundo tayo sa hinaharap. Ang paghila ng mga security guard sa kanya ng ilang daang metro sa harap ng maraming tao. Hindi pa naranasan ni Han Mingyao ang ganitong kahihiyan sa buong buhay niya. Ang ibang mga kaibigan ay hindi rin gaanong mas mabuti ang kalagayan. Itinapon sila sa labas ng gate ng villa. Sa harap ng pananaboy ng 12 ng security guard. Galit sila ngunit hindi makapagsalita. At sa ibaba ng hagdan, nakatayo ang daan-daang mamamahayag na may dalang mga kamera. Dahil hindi nila makunan ang kasal ng siglo. Nababahala sila. Ang ilang may matalas na mata. Agad nakilala si Han Mingyao. Mabilis na sumigaw at sumugod para interviewin siya. Miss Han, imbitado ka rin ba? Sa kasal ni na Third Miss Su at Miss Pei. Ang itsura mo ngayon ay hindi gaanong maganda. Maaari ko bang itanong kung ano ang nangyari sa loob? May nanguna.
Sunod-sunod na nagsilapitan ang mga mamamahayag para kumuha ng litrato at mag-interview. Si Han Mingyao ay sobrang sama na ng loob. Ngayon naman ay nakunan pa siya ng ganito kasamang litrato. Bigla siyang nagalit. Diretsyong itinulak niya ang mga taong humaharang sa kanya. Nabasag ang ilang kamera. At umalis kasama ang kanyang mga kasama. Nang gabing iyon, ang balita tungkol sa pananakit ni Han Mingyao sa mga mamamahayag ay naging headline sa entertainment news. Ang reputasyon ng Han Group ay bumagsak ng husto sa isang gabi. Sunod-sunod ang mga negatibong artikulo. Kahit nagbayad ang pamilyang Han, hindi nila mapigilan. Nang tumawag si Song Jingyan, nakalock siya sa kwarto ng hotel. Sobrang lasing. Mingyao, nakita ko sa balita. Ang taong ikinasal sa pamilyang Su ay si Pei Yanxi. Tagapamilya ba siya? Ano ngayon? Pagkatapos makakuha ng kumpirmasyon, may bahid ng kagalakan sa boses ni Song Jingyan. Kanina lang sinabi sa akin ni Zai Wei. Ang proyektong pinagsama-samang inihahanda ng 4 na pamilya ng Han Song Tangxia. Ang plano ay nabuo na. Narinig ko na itong proyekto, ang pinal na desisyon kung saan ito ilalagay ay nasa Jingbei. Dahil matagal na kayong nag-date, may paraan ba para humingi ng tulong sa kanya? Para makuha natin ang proyektong ito. Kahit hindi malinaw ang isip ni Han Mingyao, mayroon pa rin siyang natitirang katinuan. Malamig siyang napangisi. Ang tono niya ay puno ng kawalan ng pag-asa. Hihingi ng tulong sa kanya. Nagpakasal na siya kay Suwan Tang. Ano naman ngayon? Hindi ba't 7 taon kayong magkasama? Kahit naghiwalay na kayo ngayon, dapat pa rin siyang magpakita ng utang na loob, di ba? Subukan mo. Tumawag pa nga sa akin si Tito Han kanina, tinatanong kung nasaan ka. Galit na galit ang tono niya. Kung maayos mo muna ang proyektong ito, mawawala rin ang galit niya. Hindi ka na niya papagalitan sa nangyari ngayon, di ba? Pagkatapos marinig ang payong ito, bahagyang lumambot ang puso ni Han Mingyao. Ngunit hindi rin siya nangahas na magmalaki. Diretsyong pumayag at nagbigay ng hindi tiyak na sagot. Pagkababa ng telepono, nagpumiglas siyang tumayo, pumunta sa banyo at naghilamos. Medyo nagising na siya. Pagkalipas ng ilang minuto, kumatok si Tangguo sa pinto at pumasok. Hinila siya. At nagsimula na ring pag-usapan ang tungkol sa proyektong ito. Sumandal siya sa sofa. Malamig ang tingin sa labas ng bintana. Magulo ang kanyang isipan. Ang proyektong ito ay isang malaking pakinabang. Jingbei, Hue, Shanghai, Hong Kong, Macau at iba pang mga puwersa ay nag-aagawan. Ang dahilan kung bakit nagsanib puwersa ang 4 na pamilya sa Hue, Shanghai, ay para siguradong makuha ito. At ayon sa nakalap na impormasyon, ang namamahala sa proyektong ito sa itaas ay malamang si Pei Xiao, ang aking tiyahin. Kung makakakuha ako ng koneksyon sa kanya sa pamamagitan nito, talagang malaki ang maitutulong nito. Nag-isip ng matagal. Nagpa siya pa rin si Han Mingyao na subukan. Hindi lang para sa proyektong ito, kundi para na rin sa kanyang pansariling interes. Gusto pa rin niyang magkaroon ng pagkakataon na makita ako ulit. Sa ikalawang araw ng kasal, pagkatapos makuha ang marriage certificate, diretso akong pumunta sa headquarters ng P Group. Naging vice president. Para masanay ako agad, ipinadala sa akin ni Pei Fu, Ama Pei, ang ilang sekretarya. At assistant na personal niyang sinanay. Buong araw akong nagbasa ng mga dokumento at ulat. Sa wakas ay naintindihan ko na ng kaunti ang sitwasyon sa loob ng grupo. Nang matauhan ako, napansin kong madilim na pala. 8:00 na ng gabi. Sa buong gusali, ang kwarto ko na lang ang may ilaw. Pinisil ko ang aking sentido, kinuha ang cellphone at bumaba.